Ayan na nga alas 5 ng hapon at naggagaya kami para pumunta dun sa dagat at para mag-ilaw ng aming palapala. So ayan na nga mula dito sa bahay hanggang doon sa ating parkingan ng bangka ay nilalakad lang namin yan. So habang nga kami naglalakad dyan at may nadaanan pa kami dito ng isang napakagandang palaisdaan. Napakalinaw ng tubig at napaka-peaceful ng paligid na tiyak kung pupunta ka dito ay tsak na makakalimot ka pati siya ay yung malilimutan. Aray ko! So ayan, diretso lang tayo sa ating paglalakad hanggang sa marating na nga natin ang ating mga parkingan ng bangka. Dito nga ay may mga ilan nilang bangka na nakaparking at mayroon pang nakakagawa ng aking pansin na isang bangka na napakaganda ng pagkakagawa tulad niyan. Ano ba yan? Siguro ang tulin-tulin niyan. At ayan na nga, pinaandar na nga dyan ang ating sasakyan, di motor, para nga tayo diretso nung makaalis at makalabas na dito sa aming iskinita. At sa punto nga yan ay nandito na at malapit na tayo sa isang napakakurbadang daan. Kailangan natin dito bumusina para hindi magkabanggaan. Hawag din tayo ng mabuti at baka tayo malaglag sa pagbanking ng ating sasakyan. At ngayon nga ay nakalabas na tayo dito sa ating iskinita at nandito na tayo sa highway. Habang nga tayo nandito sa highway, nakikita ko itong apat na kabataan na palutang-lutang sa eri. Ayan nga, napaka-enjoy at napakasarap maging bata tulad nila. Sana kung may balik lang ang panahon at ma-rewind ng ating buhay, pipiliin ko pa rin talagang maging bata. Aray ko! So ayan, nandito na nga tayo malapit sa ating papuntahan na ating palapala at yan nga ay patango-tango pang ating sasakyan pang dagat. Hindi ko alam kung magugustuhan niya o nasisayaan o nagagalit ba siya o nahihirapan. So ayan, nakakit na nga tayo dito sa ating palapala at unti-unti na nga itong tinatanggal at minababa ang mga bato na pabigat. Pati na rin yung pagkakatali ng mga lambat na yan ay unti-unti ko nang pinagtatanggal at isa-isa ko nang naalis dyan sa pagkakatali na yan para siya ay bumaba na dyan sa atin at di na natin makita kailanman. Aray ko, napakasakit Kuya Eddie. So ayan na nga, diretso lang sa pagbaba at pagtanggal ng mga nakatali na yan para tuluyan na silang umilalim dyan sa kadagat-dagatan na yan. So ayan, ang pagkatapos nga niyan ay set up na natin ang ating mga ilaw para paglubog man ng araw ay may maliwanag pa rin tayong makikita tulad niyan. So ayan na nga, diretso lang at may mga natitira pang mga nakaipit at mga nakasabit na lambat kaya kailangan natin ubusin yan para umibabaw at umilalim na pala ng tuluyan. Sorry po, mic test, hello. So ayan, medyo makunat yung isang to kaya nahirapan ako sa pagtanggal. Mga 2 oras akong kakatanggal at higit kumulang 3 araw. Aray ko. So ayan, diretso na nga tayo at ayan, binababa na nga nila ang berador. Dahil habang ibinababa at nilulugan yan ay lumuluwag naman ang mga tali papunta dyan sa mga lambat at yan ang magsisilbing pababa para tuluyan na siyang umilalim dyan sa ating kadagat-dagatan nga po. So ayan, diretso na nga siya, paunti-unti nawawala na nga siya sa aking palingin at iwan ko ba kung babalikan niya pa ako. Baka hindi na, aray ko, sana bumalik ka pa at ma-realize mo na mahal mo pa rin ako, aray ko. So ayan, nakita mo naman, nakita natin dyan ang ating bahay kubo. Yan nga palang itsura ng ating bahay kubo dyan sa ating palapala. Napakaganda at may generator pa tayo. So sisilipin natin ang ating loob. Ayan, papakita ko sa inyo na mayroon tayong pump dyan. Ayan, medyo kumikintab-kintab pa. So ayan, mayroon din tayong, pwede rin tayong mag-charge dyan dahil may outlet tayo ng kuryente dyan. So ayan na nga, mayroon din tayong lutuang kalan dyan na kahit anong oras kung ikaw ay magugutom, pwede kang lumuto dyan. Ayan na nga mga manay, na-set up na natin ang lambat, na ibaba natin ang lambat, at na-set up na rin natin ang Melnivis 154 ilaw na yan. So ayan na nga mga manay, mga manoy, sa puntong yan ay nibaba na nga natin ang ating lambat at nasa ilalim na siya, pati na yun itong mga ilaw ng Melnivis 154 ang bilang ay na-set up na rin natin. So habang nagmumuni-muni nga ako, tinitingnan ko ang paligid at napakaganda talaga at hindi ka magsisisi kung titingnan mo siya dahil nandito tayo sa dagat, makikita mo naman talaga ang napakagandang paglubog ng araw. So ayan na nga, inaabot na nga tayo ng gabi at nabuhay na nga natin ang mga ilaw dyan. Dahil yung mga ilaw na yan ay lalapitan ng mga isda dahil na-attract sila dyan tulad ng pagka-attract mo sa kanya. Aray ko! Sa punto nga na ito ay parang mapapaaga ang pag-angat ng aming lagbat dahil medyo nakakaramdam na kami ng gutom dito. Kaya kahit wala pa sa oras ay iangat na muna namin to para kami makapagluto na at makakuha ng may ulam. So dito nga inaiangat na namin ang lambat at hindi lang namin naipakita dahil walang magbibideo. So ayan ang unang huli namin sa aming pag-angat ng lambat. So ayan, makikita nyo naman ang mga alimasag na huli. Merong malaki, merong maliit at siyempre may isang ahas din. May mga banak at maliit na isda na kung tawagin ay guno at parangan. So ayan nga, no choice tayo kundi luto yung mga yan dahil tayo nagugutom na. Kailangan lang nating piliin yan para isalang na at napakasariw at napakalinam na napakasarap naman talaga niyan mga idol, mga manay. So ayan, sa puntong yan ay nagpasilab na nga ako ng ating paglulutuang kalan at nakapasok na rin, nakapwesto na rin ang mga kluluto natin dito sa ating napaka-cute na kaldero. So ayan na nga, nakikita nyo naman dyan, baby alimasag at big alimasag, isang big fish at saka small fish, magkakasama na yan, rumble na yan, kumbaga mga manoy, mga mana. Sa ngayon ay hanggang dito lang muna ang ating video ito. Maraming salamat nga pala sa inyo sa panonood at pagtangkilik ng aking video. Peace yo, I love you.